Hello everyone, good evening po at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today, ang bilis pa. Today is December 22, 2020. 3 days to go before Christmas. Merry Christmas everyone. Tower Gods, maraming po salamat for joining us tonight. Kung di nyo pa po nagagawa at first time nyo po sa ating channel, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. Okay? At sa tabi po nun ay meron din tayong notification bell. Pa-click po yung notification bell at all notifications para kayo po ay mabigyan ng notification. Masabihan po kayo pag meron akong bagong upload at meron akong bagong live na nakaschedule. At also mga Tabercats, huwag niyo pong kakalimutan i-follow po ako sa aking mga social media portals. Meron po ako dyan kay Big Kiss. Meron akong Big Kiss. Ayan, Big Kiss. Facebook, Twitter, Instagram at minds.com. Tayo po muna ay pupunta muli sa ating pagsuporta sa ating mga small businesses. Okay? Ito po ang ating featured business for today. Okay, yan po si Beverage Business 143. At kung naghahanap po kayo ng madaling negosyong itayo ngayon sa panahon ng pandemya, kontakin nyo po si Business Beverage 143. This is a new way to run a coffee beverage shop business, DIY beverages, quality products, simple business model, and great return on investment. So kung kayo po ay walang ginagawa ngayong panahon ng pandemya at gusto niyo po mag-start ng inyong online business, kontakin niyo po si Beverage Business 143. Meron po silang Facebook page. Andito po ako ngayon sa kanilang Facebook page at Beverage Business 143. Yan po ang hahanapin niyo sa Facebook. At kung gusto niyo naman po siyang i-email, meron po silang email address beveragebusiness143@gmail.com. Dito po mga Tabergods, sa naunang balita ngayong araw na to, Catanduanes Town Police Chief sacked after backing Tarlac killings. Okay, nabalitaan naman pa natin kahapon mga Tabergods, di ba, yung si Police Master Sergeant Nuezca at ang kanyang walang kaluluwa na pagpatay. Okay, walang habas na pagpatay sa mag-ina. Okay, at nakikidalamhati po tayo sa pamilya nitong naging biktima ng isa nating miyembro ng kapulisan. At uulitin ko po, kasi po meron po kasi sa comment section ko nung video kahapon, merong mga tao na akala nila, tinitira ko ang buong kapulisan. Hindi po, nilinawin ko lang po dito ngayon sa video na to. Hindi ko po tinitira ang buong kapulisan, pero hindi po natin pwedeng palampasin yung ginawa ng pulis na iyon. Okay? So mga Tabergods, eto po, no, meron po kasing isang pulis na sumuporta dito kay Nuezca sa isang Facebook post din niya. Ma'am Rose Nasir, thank you very much po sa inyong comment at sa inyong pong super chat. Merry Christmas. Ay, may paano ma-Christmas. Maraming po salamat sa pa-Christmas. Miss Rose Nasir, I never missed your live. Thank you very much po. God bless your family and stay safe always. God bless you po, Ma'am Rose Nasir. At thank you po sa inyo pong contribution para sa atin. At regalong pamasko. Ayan, maraming po salamat. Ayan, thank you very much po. At balik po tayo sa ating topic. Okay? Yun nga po, no, meron po isang Catanduanes police officer. Master Sergeant din yata ito. Na sumuporta Kapitan Ariel Buraga. Okay, so yan po, no. Sinuportahan niya yung police na si Master Sergeant Jonel Nuezca. Ano po ang kanyang sinabi sa Facebook? Tinanggal na po yung Facebook post na yon. Ito po yung sinabi nito ni Captain Buraga pala. Sabi po niya, lesson learned. Kahit puti na ang buhok o ubani na tayo, matuto tayong rumispeto sa ating kapulisan. Mahirap kalaban ang pagtitimpi at pagpapasensya. Ayun nga, parang medyo out of place po yung kanyang kinoment po na. Ito kasi po alam naman po nating lahat mga Tabergods na kahit tayo po ay nakikisimpatya sa ating kapulisan dahil sila po ay matinding binabanatang ngayong panahon na to. At kahit buo pa rin ang ating suporta, no? Ako po personally, buo pa rin po ang aking suporta sa ating kapulisan. Mukhang out of place po itong komento na to ni Captain Buraga. Tapos may nag-comment
sa kanyang Facebook post na yan, ang sabi nung nag-comment, ito ba ay, ibig mo bang sabihin ay may kasalanan ang mas nakakadantang Gregorio? Sabi po niya, Captain Buraga, ay oo. Oo daw ang sa niya sinabi. Hindi lang po siya, mga Tabercats. Actually, si Attorney Sal Panelo may pagganito ring opinion. Okay? Mga Tabercats, si Attorney Sal Panelo nire-respeto ko po yung abogado. Pero sa posisyon po na ito, disagree po ako sa kanya. Disagree po ako sa kanya. Sa punto po na ito. Okay? Dahil meron po kasi tayo, mamaya po pupuntahan natin ulit. Babalikan natin yung ating procedures, operational procedures ng kapulisan natin. Okay? Ay balikan lang po natin tong PNP operational procedures. Okay? Okay? Kasi po gusto ko pong i-remind tayong lahat, no. Maski po itong si Captain Buraga. Okay? Gusto po natin siyang i-remind na meron po tayong PNP operational procedures. Okay? Meron po tayong titingnan dito isang bahagi. Sa page, tingnan natin yung page 20. Kasi sa page 20, mga Tabercats, makikita natin. Ito, use of force. Okay, use of force. Okay? So, puntahan natin yung use of force. Page 20. Yan. Use of force. Sa rule number 8. Ito po sa PNP ho mismo, ha? PNP ho to mismo, ha? Ay, nako. Sino? Wait lang ha. Pause lang ng konti. Kasi may nag-comment dito na medyo kalabasa. Ang sabi niya, ang totoong Marcos, si Francis Leo Marcos. Yung Norman Mangusin. Na alam na nating Norman Mangusin. Ha? Ang pundo si Bongbong. Si Aimee walang dugong Marcos. Bongbong fake yan. Dapat DNA test yan. Si Bongbong at FLM. Diyos ko! Tantanan nyo ha. Tantanan nyo tong channel ko, mga kalabasa ha. Tantanan nyo to. Marirabaka. Pakiano nga to. Ayan na. Nag-umpisa na. Anyway, going back. Yan at unang huling panahon na papansinin kita, Marirabaka. Okay na. Game. Punta po tayo sa use of force. Sabi po kasi ni Captain Buraga. Ayan. Mahirap kalaban ang pagtitimpi at pagpapasensya. Well, Captain Buraga, it comes with the job. Kasama po yan sa trabaho nyo. Use of force. Rule number 8, PNP operational procedures. Okay? The police officer must first issue a warning before he could use force against an offender. Bago daw gumamit ng dahas, ang ating kapulisan, kailangan munang mag-issue ng warning. Okay? Kasama po yan sa ating PNP operational procedures. Okay. The warning is issued for the police officer to identify himself and to give opportunity to the offender to surrender. Parang may wrong grammar dito, PNP. The duty is to issue a warning, however, is the duty to issue a warning is however not absolute. The directive to issue a warning is necessary only in situations where several options are still available to the police officer, but in cases where the threat to the life of the police officer is imminent and there is no option but to use force to subdue the offender. Take note, mga Tabercats, subdue the offender. The law enforcer's failure to issue a warning is excusable. Okay, so for example po, ang kapulisan po natin ay nasa gitna na ng barilan. Hindi na ho nila kailangan mag-issue ng warning. Pinaputukan ho sila. Hindi na ho nila kailangan mag-issue ng warning. Bakit? Kasi po, ang sitwasyon na po na yon ay merong threat to the life of the police officer.
hindi na po nila kailangan gawin yan. Excusable na po yung issuance ng warning. Okay? Paano naman po kapag magbibigay na ng reason ng dahas? Okay? Pag gagamit ng dahas, reasonable force ang kailangan gawin. Captain Buraga, reasonable force po dapat ang kailangan po nating ibigay. Hindi ho ba? Naituro po ito sa inyo, Captain Buraga. During an armed confrontation, only such necessary and reasonable force should be applied as would be sufficient to overcome resistance put up by the offender, subdue the clear and imminent danger posed by him, or to justify the force act under the principles of self-defense, defense of relative, or defense of stranger. Okay, the officer in charge of the operation shall at all times exercise control over his men in the area and shall exhaust all possible means so that no innocent civilian is caught in the crossfire. Now, ito po ang tanong po natin. Meron po bang banta sa buhay nung Master Sergeant Nuesca noong mga panahon na yun? Hindi pa po natin alam. Okay? May banta ho ba sa buhay? Ang alam lang po natin, marami hong tao at maingay. Pero may banta ho ba sa buhay? Sa video po na nakita natin, parang wala naman po. Parang wala. Hindi po natin sigurado. Malalaman po natin yan kapag nag-hearing na. Kung mag-hearing na. O kung mag-hearing pa. The reasonableness of the force employed will depend upon the number of aggressor, nature and characteristic of the weapon used, physical condition and size, and other circumstances to include the place and occasion of the assault. Ngayon po, yung lalaki, Frank yata yung pangalan. Franklin o Frank. Yung pangalan ng lalaki. Siya po ba ay merong weapon? Siya po ba ay marami po bang aggressor noong mga panahon na yon? Sa pagkakakita po natin sa video, mukhang nag-iisa lang naman siyang lalaki noong mga panahon na yon. Kasi naririnig-rinig po natin sa background, puro mga kababaihan yun nandun. Meron ho bang weapon? Ano yung ginamit na weapon? Mukhang wala naman po kasi yakap-yakap po siya ng kanyang ina. At hindi po siya makapalag kung gustuin man niyang pumalag. Hindi ho ba? Physical condition, sino ho bang mas malaki sa dalawa? Hindi ho ba si Nuesca? Parang 5'11 yata si Nuesca, tapos medyo hindi siya malaki, hindi malaki katawan malusog. Medyo mas malusog siya. So as far as weight is concerned, pagdating po sa away, advantage po kasi yung weight. So kahit malusog po siya, kapag meron po siyang weight advantage, kadalasan po nakakatulong yon. And other circumstances to include the place and occasion of the assault. Okay, yun po yung sabi dito sa operations manual. However, the police officer, is not required to afford the person attacking him the opportunity for a fair or equal struggle. So, hindi po required ang ating kapulisan na magbigay ng patas na away, ng patas na laban sa kanyang mga hinuhuli. Yun po. So, pwede po yun. Pwede po siyang magbigay ng sariling advantage sa sarili niya. Ngayon, nandito po ngayon tayo sa use of weapon. Dito po kasi yan babagsak. Okay? The excessive use of force is prohibited. However, the use of weapon is justified if the suspect poses imminent danger or causing death or injury to the police officer or other persons. Ngayon, mga Tabercats, dito po tayo magkakatalo, mga Tabercats. Kasi, unang-una, yung po bang force ay excessive? Yung paggamit po ba ng baril dito ng ni Nuesca ay excessive? Ngayon po, mga Tabercats, personal opinion ko po ito, opinion ko lamang, opo, excessive. Excuse me, binahing naman ako dun. Ayan. Medyo excessive po yun. Para po sa akin, pending a hearing. Okay, kailangan pa rin po nating malaman kung ang
meron pa pong ibang mitigating circumstances. Mitigating circumstances po mga Tabercats, ibig sabihin po nun, meron pa po bang ibang mga pangyayari doon sa eksena na yun na hindi po natin alam. Okay? For example, yung pagpunta po dito sa tahanan ng mga Gregorio. Hindi po natin alam kung ano yung sitwasyon doon. Baka naman nung pagpunta, maayos na kinausap. Hindi ho ba? Pwede ho kasi yun. Hindi ho natin alam. Malalaman po natin yan kapag nag-hearing na. Okay. Kasi po, huwag po natin kakalimutan mga Tabercats, 12 minutes lang po yung total ng video na nakunan. Yung mga nangyari doon po sa 12 minutes na yon, yung bago po mag 12 minutes at after ng 12 minutes na yon, hindi po natin alam. Kailangan po nating malaman yun. So mga Tabercats, hindi po natin pwedeng husgahan right now ang mga pangyayari. Pero mga Tabercats, para po sa akin, kung titignan ko po, base dun sa video lang po, video lang. Wala akong ibang pinagbabasihan. Medyo excessive ang paggamit ng force. Medyo excessive. Tapos, nag-warning din naman siya. Nagbigay siya ng warning. Anong gusto mo? Papatayin kita nga. Ganyan-ganyan. Tapos, bigla niyang tinuluyan. Hindi ba? Dahil lang napikon siya sa sinabi ng matanda, para po sa akin, hindi po maganda. May nagtanong si Jerry Umali, Coach, pwede rin bang kasuhan ng anak na babae ni Jonel? Ano pong ikakaso sa kanya? Wala po ikakaso sa kanya. Una po, minor de edad. Hindi po siya pwedeng kasuhan. Naalala niyo po, di ba, si Kiko Pangilinan, itinaas ang age of criminal liability to 15. Okay, so, di po natin alam kung 15 pataas na siya, pero if ever, let's say po siya po ay 15 pataas, ano naman po yung ikakaso sa kanya? Wala naman po siyang base po sa video wala pong krimen na ginawa yung bata. Maliban sa napikon siya, na nabunot siya, that's about it. Pero base dun sa video, ano ikakaso sa kanya? Walang pwedeng ikaso. Hindi naman siya yung namarel. Hindi rin siya yung may ginawang hindi rin naman siya nag-instigate ng fight. So, physical injury, subjective yan. Kailangan ng medical legal dyan. So, I doubt na pwedeng kasuhan yung bata. Una, dahil bata pa siya. Okay, so, hindi po natin alam. Tapos pangalawa, ano yung kakaso sa kanya? I-red tag lang sana. Komunista ba sila? Hindi natin alam kung komunista sila. So, although, mga Tabercats, alam po natin na medyo nakakabwisit din yung bata na yun. Pero let's be gentle on the child. Okay? Let's be gentle on the child. Hindi po kasalanan po ng parents yan kung di po siya napalaki ng maayos. Pero, bata pa rin po yun. May kinabukasan pa rin yun. Itama na lang natin yung pagkakamali ng bata. Hindi ho ba? Kasalanan po ito ng tatay. Siya po yung may kasalanan dito. Sa kanya po natin itutok lahat ng galit natin. Okay? So, from what I understand, ito pong bata ay mag-undergo na ng psychotherapy at counseling according sa Paniki PNP. So, yun po ang update dyan sa sitwasyon na yan. So, yun po yung opinion ko lang, no? Opinion ko lang po ito kasi nga po, going back, ang nangyari po dito ay video wherein a specific time frame lang ang nakunan, hindi naman yung before, hindi yung after. So, we have to take the video with a grain of salt. Ibig natin sabihin, pag ganun, bigyan po natin ng tatanggapin po natin na tama, andyan yung binarel, andyan yung Pero kailangan din po nating tignan yung mga before and after nun. Kasi nga po may mga mitigating circumstances po yun. Okay? May mga mitigating circumstances din po kasi. Pero mga Tabercats, ito hindi ko to palalampasin. Itong sinabi ni Lenny Robredo. As usual, itong si Lenny Robredo, kinukumuda na naman ng wala sa lugar. Ang sabi ni Lenny Robredo, kanina, failed leadership
Wow, failed leadership daw. Kakulangan daw ito ng leadership ng DILG led to Nuesca's brutal killing of unarmed civilians. Yan ang sabi ni Leni Robredo. Tindi, di ba? Kapal ng mukha. At ang sabi, there will be those who will lay all the blame on the person who pulled the trigger. Dahil meron daw mga tao na sisisihin lamang yung taong namaril. As if he were not part of a larger architecture of impunity. Yan, pinag-usapan po na ito kahapon. No? Na parang hindi raw parte itong si Nuesca ng isang napakalaking sistema ng impunity kung saan ang ating kapulisan ay kapag may ginagawang mali tulad nito ay hindi napaparusahan. Na-debunk na po natin yan kahapon, mga Tabercats. Debunk na po ito. Okay? Alam po natin lahat yan. Yung holo, yung mga siyam na pulis na pumatay ng ating AFP, may kaso na po sila. Okay? Yung yung pumatay kay Winston Ragos, may kaso na rin po siya. Ito pong si Nuesca mismo ay nakakulong na ngayon, may kaso na rin. So, alam po natin yan na ito po ay isang kasinungalingan. Despite a clear pattern of brutality and a string of cases that made his propensity for violence apparent, the leadership allowed him to remain in service. May tsapa, may baril, sabi niya. Kasi po mga Tabercats, kaya po nabanggit niya ni Robredo kasi lumabas po itong papeles na to. Ang sabi, ang dami na palang kaso nitong pulis na to, bakit nandiyan pa rin sa serbisyo? Yun ang sabi ni Leni Robredo. Mamaya po, isa-isahin natin yan. Kaisa ako sa pagtatrabaho upang magsulong ng mas makataong kultura sa hanay ng pulisya at sa panawagan ng hustisya para sa mag-inang Gregorio. Yun. Diba? Leni Robredo, I don't care. Too soon? But it's true. I don't care about what she says. Sabi niya, so parang ang gusto niyang palabasin, itong kapalpakan daw ng leadership ng DILG. Pero syempre, at the end of the day, pag tinignan mo yan, pag sinundan mo yung logic nila, ang may kasalanan talaga dyan ay yung Pangulo natin, si Duterte. Kasi nga daw, sinabi nga kahapon ni Carlo Zarate, yung kill culture daw na meron tayo. Yun ang sinabi niya. Napatunayan na po nating mali sila kahapon. Napag-usapan na po natin yan. At kung di nyo pa po napapanood, panoorin nyo po yung in-upload ko kahapon. Medyo mahaba lang, 1 oras kalahati. Medyo mahaba lang. Pasensya na po. Pero, napag-usapan na po natin yan kahapon. So, ito nga po, no, ito yung sinasabi niya. Ang dami rong naging kaso nitong ni Nuesca. Ngayon, mga Tabercats, no, again, kailangan po natin itong tignan, ito po papeles na to, with a grain of salt. Ibig pong sabihin, sige, tanggapin po natin na posible pong ito'y totoo, pero posible rin po na baka po ito'y hindi. Okay. So, assuming na ito po'y totoo, sabihin po natin totoo na to. Maraming pong salamat sa 1,022 viewers po na kasama po natin ngayon. Sabihin na po natin totoo ito. Assume na natin na totoo ito. Kasi mukhang nasa history naman ito ni Nuesca na matigas ang ulo nito. February 16, 2010, nasuspend na siya for 10 days. Hindi po natin alam to. Mukhang internal complaint to. 2013, grave misconduct, na-drop yung kaso. Bakit? Kasi NCRPO dated, di sinabi kung bakit. May memo daw kasi ang NCRPO dated February 25, 2030. Okay? 2014, meron ulit. Less grave neglect of duty kasi ayaw niya magpa-drug test. Admin case, 31 days suspension. Na-suspend siya dyan. 2016, serious neglect of duty, failed to attend court hearing as prosecution witness of a drug case. Ito yung docket, na-drop yung case. December 29, homicide, grave misconduct, homicide, case dismissed. May 9, 2019, grave misconduct, homicide, case dismissed for lack of substantial evidence. Okay. Sabihin na po natin tong totoo.
Sagutin po natin yung tanong ngayon ni Leni Robredo. Despite a clear pattern of brutality and a string of cases that made his propensity for violence apparent, the leadership allowed him to remain in service. Ay sabihin po natin totoo yan. May dahilan po ba ang leadership para i-dismiss siya? Eh naka-dismiss lahat ng kaso niya. Drop. Ito may isang suspension. Yan, counted yan. Drop. Ito counted to. May dahilan po ba ng ating leadership ng DILG natanggalin siya? Kung yung mga kaso niya dito ay nakadrop. Ito nga, dismissed eh. Dismissed, drop. O paano gagawin? O di sa, titignan po natin yan, mga Toppercats, kung titignan po natin sa papel, mukhang wala siyang ginawang masama. Sa papel, ha? Hindi ko po sinasabing absuelto tong mamang to. Ang sinasabi ko lang po, kung titignan po natin itong papeles na to, case drop, 2013, case drop, 2016, case dismissed, 2019, case dismissed, 2019. Yun po ang pwede po nating tingnan from administrative perspective. Ngayon mga Toppercats, pag dinala mo to sa Sandigan Bayan, anong sasabihin sa'yo ng Sandigan Bayan? Bakit ko i-dismiss to? Alam nyo ba mga Toppercats, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin. Pag ikaw ay plantilla, pag plantilla ka, ibig sabihin ikaw ay regular na nagtatrabaho sa gobyerno, kahit ano pang gawin mong kalokohan, hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin. Totoo yan. Naging kliyente namin dati ang Civil Service Commission nung panahon ni Duque. Natutunan ko po yan doon habang kami po ay nag-workshop sa mga kawani natin sa Civil Service Commission. Mahirap magtanggal ng tao sa gobyerno. Totoo yan. Mahirap magtanggal. Ngayon mga Toppercats, kung itong mga kaso na to dismissed at drop, paano mo tatanggalin? Anong sasabihin mo sa Sandigan Bayan? Anong sasabihin mo sa Civil Service Commission? Asan yung papeles? Ba't ko tatanggalin to? Asan yung papeles? Yun po. So kung gusto nyong padaliin ang pagtanggal ng mga empleyado, ang mga kawani nating tiwali, baguhin nyo yung batas. Baguhin nyo yung batas. Ayaw nyo ng tsa-tsa, di ba? Leni Robredo, di ba ayaw nyo ng tsa-tsa? Ayaw nyo ng charter change, di ba? Pero gusto nyo madaling tanggalin ng mga tao. So, kailangan nyong palitan yung batas. Mahirap, mga Toppercats, sobrang, Lady M, ganun yun. Ganun talaga yun. Mahirap magtanggal ng kawani. Kahit yung pinakamababang pwesto, basta ikaw plantilla, at walang napatunayang kaso laban sa'yo, hindi ka matatanggal. Lalo sa kaso nitong mamang pulis na to na tiwali, suspended, drop, tsaka dismissed yung mga kaso niya. Paano mo tatanggal yan? Gusto ko yung comment mo, ating penmanship, ha? Siya nga, hindi matanggal eh. Gusto ko yan. Paano mo tatanggalin yan? Yun po, kapag let's say ako po yung abogado niya sa defense, yun na sabihin ko. So, paano mo tatanggalin yan? Unang-una. Okay, pangalawa, sabihin po nating totoo rin po itong papeles na to. Totoo po itong papeles na to. Mga Toppercats, tignan nyo kailan po siya nag-umpisa magkaroon ng mga malalalang kaso? February 16, 2010. 2010 po, ang DILG secretary po niyan ay si Jesse Robredo. 2013, Mar Rojas. 2014, Mar Rojas. 2016, Mar Rojas pa rin. Pero yung half lang. First half lang ng taon. Ay, hindi na pala kasi kumakandidato na siyang presidente niyan. So, 2014. 2010, 2013, 2014. Bakit? Kung susundan ko po yung logic ni Leni Robredo, bakit nung panahon pa lang na nag-uumpisa na siya na magkaroon ng mga grave misconduct na kaso at admin cases, hindi siya tinanggal ni Jesse Robredo at ni Mar Rojas? Bakit? Hindi natin alam kasi syempre. Pero mga Toppercats, may defense dito si Leni Robredo. Ang sabi ni Leni Robredo, hindi pa raw nakaupo bilang
DILG Secretary noon, si Jesse Robredo. Bakit daw? Ang sabi ni Leni Robredo ay ito. My husband was in office July 2010 and died August 2012. O, tingnan po natin yung papel. O nga naman, February 2016, 2010, yung kanyang unang kaso. Unang kaso po, mga Tabergads. Unang kaso. Pero, hanggang kailan po siya naging DILG Secretary? Let's say, July 2012. Hanggang July 2012. Ayan. DILG Secretary ang kanyang asawa. Ano po ang naibalita ng Human Rights Watch? Mga Tabergads, ito pong Human Rights Watch, ito po yung same group o parehong grupo na ginagamit nila para tirahin si PRRD, para tirahin ang Pangulo natin, mga Tabergads. Ito, yung sinabi ng Human Rights Watch. Philippines, 2 years under Aquino, abuses go unpunished. Kailan po ito? June 28, 2012. Hindi ho ba pasok na pasok po yan sa panahon ni Jesse Robredo na siya yung DILG Secretary? So, Miss Leni Robredo, Reni Rolbedo, anong masasabi nyo dito sa sinabi ng Human Rights Watch na ginagamit nyo din panlaban kay PRRD, ha? Okay? Na ginagamit nyo din panlaban kay PRRD. Anong masasabi nyo dito? 2 years into, okay? 2 years into the term of Panot Aquino, wala pa rin nangyayari sa DILG. Di ba Alden Lim? Di ba Alden Lim? Fake news ba tong Human Rights Watch? Sige nga. Paki-comment nga. ICC lang daw ang malakas. Ay, bobo ka, Alden Lim. Troll spotted, Alden Lim. Yan. Going back. Human Rights Watch. Human Rights Watch, ito. Anong nasabi ni Robredo? Wala. Nga lang siya dyan. Ibig sabihin, Leni Boldero, okay? Leni Robredo, ibig sabihin, nung panahon ni Jesse Robredo, hindi pa rin naaayos yung pinagsasasabi mo na impunity. Di wala. Nganga ka pa rin. 2010, nandyan na siya. Sabihin na natin, sige, hindi pa rin panahon niya na asawa mo. Kahit alam na natin, sabi ng Human Rights Watch, na ginagamit nyo rin laban kay President Duterte, na reference, sabihin na natin, sige, hindi panahon yan ng asawa ko, ni si Jesse Robredo. Sige, walang problema. Pero, yung running mate mo, si Mar Rojas, 2013, 2014, anong ginawa? Tapos, sisitahin niya si PRRD ng 2016 hanggang 2019. Nga. Wala. Anong masasabihin niyo dito? Ibig sabihin, kung titingnan natin ang root cause, kung magro-root cause analysis tayo dito, mga Tabergads, kailan nag-umpisa ang kanyang pagloloko? 2010. Kailan nasundan ang kanyang pagloloko? 2013. Kailan nasundan ang kanyang pagloloko? 2014. Hindi siya naparusahan dito. Isa lang, ito. Ayan, 31-day suspension. Why? Less grave neglect of duty. Yun lang ang ginawa. Ito, hindi natin alam kung kailan to. Hindi natin alam kung kailan yan. So, Leni Robredo, maghanap ka ng sisisihin, balikan mo yung partido mo. Leni Boldero. Balikan mo yung partido mo kasi wala kang makikita dito. Anong sinabi ni President Duterte dyan? Pakinggan natin, mga Tabergads. Ang sinabi ni PRRD dyan. Wait lang. Yan. Dalawa, unahin ko lang yung
pulis, nakita ko yung TV. Baka na hindi ninyo talaga nakuha, ha? Pero I don't think that isa lang itong klaseng pulis na to. May sakit ito sa utak. Possible. Tupak. And I'm just wondering why he was able to nakalusot sa neuro. You could detect a person by the way he answers in mga test sa neuro. Tarantado yung gago na yon. Di ba sinabi ko, you do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be hell to pay. Yun ang sinabi ko sa aking sona. Ang akin dito, ulitin ko, do your duty, enforce the law. Correct. Agree. Your actions must be in accordance with the law. You do not follow the law, mag-salvage ka, magpatay ka dyan, then I'm sorry. That is not part of the agreement of how we should do our work. Nabi ko, I think a dispute of land or boundaries, something, a right boy. Tapos ano, parang itong kayong mga pulis, ha, mahal ko kayo kasi nagtatrabaho kayo. Nakita naman ninyo kung gaano ko kayo kamahal. I went to the extent of going to Hulo to just pay homage to the bravery of our policemen and soldiers. Correct. Pero kayo may mga sakit, may mga tupak. And I am sure that by now, he should not be allowed to go out because double murder yun eh. Totoo. Double murder is a serious offense, a grave offense. So, from the time you are arrested up to the time that you are hailed to court to answer for the death of those two persons, innocent ones, walang bail ka. So, pag nahuli ka, diretso-diretso na yan. Correct. And I don't think that you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV, pati ako napanganga. Wala-walang kwenta. That's unfair. And Mga Tabercats, wait lang ha. Gusto ko tong comment ni NRG. Sorry. Di lahat ng pulis masama. Agree. 100%. Di lahat ng VP elected. Good job. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Sige, tuloy natin tong video. brutal masyado. Kung ako ang nandiyan, ewan ko lang. I don't, pero I do not like oppression. At yung na tao, nagpapahirapan yung tao. Usually kasi itong police, you tend to exhibit your authority even in matters not connected with police work. Agree. Totoo yun. Yung mga away-away. Karamihan niya mga police yan, binubugbog yung asawa. Mga Tabercats, di ba, lahat naman tayo siguro at one point na experience yung ganyan. No? Yung makakasalubong mo sa kalsada, tapos makikipagtalo sa'yo, sabihin, oh, pulis ako. Tapos mapaisip ka na lang, okay, ano ngayon? Kung pulis ka, dapat you should know better. Di ba? You should know better. Dapat ikaw yung nag-e-enforce ng batas, hindi yung gagamitin mo yung tsapa mo para magyabang or whatever. Alam ko mga Tabercats, at one point sa mga buhay natin, na-experience natin yan. Romana Kirit, maraming po salamat sa inyong super chat. Merry Christmas, Merry Blessed Christmas, Coach, to you and to your family and to all the Tabercats. Maraming po salamat. Merry Christmas po sa inyo. No? So kung
kayong na binubugbog ng asawa ninyo na pulis, pumunta lang kayo sa Malacañang. Yun. Kaya ipatawag ko yung pulis, bugbugin ko yan sa harap mo. Para magdemanda, ihulog ko na lang sa Pasig. Yung pong ano na yan, mura po yun, mura. Ang pagmamahal ko sa trabaho lang natin, you do something which is not out of the ordinary, like just pulling a gun and shooting people. True. You must be. Ikulong ninyo yun. Huwag ninyo bitawan yung yawa na yan. Like to call the PNP, be sure that he is detained. He should not be allowed to go out. Correct. Kasi serious offense yan. There's no bail. No bail naman. So murder. hindi makabail yan. Correct. So diretso-diretso na yan. I agree with the General Anyo. Hindi ito this is just one of those things na yung bad break sa buhay ng tao. Agree. Hindi ito ginagawa ng... May tupak talaga. Ayan. So, inano ko po yung mura, no? Para hindi... At kasi kapag nadidetect ni YouTube yun, pag nadidetect niya, medyo hindi maganda yung epekto sa video natin. But anyway. So, yun na nga po, mga Toppercats. Wala po tayong culture of impunity. Nahuli po, ay sumuko. At ngayon ay pinoproseso na yung gumawa ng krimen na pulis. At yun din po yung nangyari sa mga iba pong kaso na sinasabi nitong mga dilawan at pulahan na to na example ng impunity daw sa Pilipinas. May nag-comment dito kanina si Teacher Jeff. Sabi ni Teacher Jeff, may nakasagutan na raw ang pulis dati. In all honesty, mga Toppercats, in all honesty, bago ko po nakilala yung mga kaibigan kong pulis ngayon, medyo hindi po tayo pro-police noong mga panahon na yun. Sobrang bata ako pa nun. Sobrang bata ako pa nun, mga Toppercats. Kaya, I do not know better. But now, I know better, mga Toppercats. Lalo na nung nakita ko yung kung paano isuong ng mga kamag-anak kong pulis, mga kaibigan kong pulis, yung kanilang buhay para maging payapa ang mga lugar natin, mga Toppercats. So, much respect to all of our decent police officers. Okay, mga disente lang, ha? Disente lang. Hindi yung mga, hindi pala disente. Yung mga maaayos, kasi mga disente, mga dilaw lang sila. Yung mga maaayos na pulis, okay, sila lang. Ang saludo ko ay nakareserba sa inyo. Kaya, ayan, mga Toppercats. Posibleng merong issues tong mamang to. No? Posibleng may anger issues, rage issues, what have you, PTSD. Ang question mark nga doon, natanong din ni Presidente Duterte, paano to nakalusot sa kanyang neuropsychological test po kasi yun. Okay? Neuropsychological test po yun. So, paano siya nakalusot doon? Doon pa lang, mga Toppercats, makikita na dapat yun, na-identify na dapat. At dapat nabigyan na ng solusyon doon. So, hindi po natin alam kung ano nangyari. Baka po merong gap doon po sa ating DILG sa aspeto na yun. So, thank you very much, Mr. President, for pointing it out. I'm sure ma-address na ngayon. Sa 1,200, 1,300 po na nanood ngayon, maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta. Advance Merry Christmas po ng mga Toppercats. At huwag niyo pong kakalimutan, mga Toppercats, mag-like, i-share po nyo mga replay ko, mga Toppercats, para po yun na pong pinakamalaking suporta ang pwede nyo po ibigay sa akin. At huwag niyo pong kakalimutan sa 2022 po, #YellowFree2022 at hashtag may sentido common po tayo. Okay, mga Toppercats. Sa bukas po ulit, no? 23 na. Mamayang 23. Okay? Magkita-kita po tayong muli at pag-usapan po natin ang mga mainit na issue ngayon sa ating bansa. 11 PM po, dito po sa aking Coach Jarrett Live. God bless you. I'll see you tomorrow and God bless. Sa mga OFW po natin, God bless your work. Sa mga nasa Pilipinas po, God bless your rest. Bye everyone. See you tomorrow.